Si Byung-ji ay humiling sa chairman na patawarin siya dahil hindi siya maaaring manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Sinabi niya sa kanya na hinati ng korte ang kanyang ari-arian at ibinahagi ito sa kanyang 3 anak na lalaki. Sinabi ni Byung sa chairman na hindi magkasundo ang kanyang mga anak at nagpas siyang hatiin ang Yekchen conglomerate sa 3. Sinabi ni Byung-ji na mukhang magkakaroon ng higit pang mga kaso sa korte sa mga detalye ng paghahati, na tinutulan niya sa pagtatapos ngunit hindi napigilan. Baekhyun, sabi, ang Yekchen conglomerate, na binuo ng chairman sa buong buhay niya, ay hahatiin sa 3 araw at magkakaroon ng iba't ibang pangalan. Tinanong ni Baekhyun si Hwang kung ito ba ang kanilang pagsisikap sa buong oras na ito, dahil ang natitira na lang ay isang ninakawan na kumpanya at walang laman na kaluwalhatian. Si Baekhyun, habang umiiyak, ay isang beses na lang, kung makikita niya ang malakas at makapangyarihang si Jung na gumawa ng kanyang pangarap, mamamatay siya ng may kapayapaan. Biglang may pumasok sa kwarto at tinawagan si Direk Byung-ji para sabihing oras na at lumabas na siya. Nagpaalam si Baekhyun sa chairman at humingi ng tawad na kailangang ganito ang kanilang column. Tuka, umaasa si Jung na mabubuhay ng maayos ang chairman, at sinabing maglilingkod siya muli sa kabilang buhay. Sa gabi, kapag gising ang chairman, dumating si Jinho at sinabing binigyan niya ng kalahating araw ang chairman kaya dapat malusog ang kanyang katawan ngayon, ngunit tanungin kung bakit hindi siya bumangon bigla. Tinanong ni Jinho kung si Hwang Jung, na nawalan ng gana sa buhay dahil sa taksil na katotohanan na sinagot ni Jung, ay hindi iyon ang kaso. Sinabi ni Jung-ho na sa nakalipas na taon, habang nakahiga ng walang magawa, ang tanging magagawa niya ay magdasal. Sinabi ni Jung-ho na pinuntahan siya ng kanyang mga anak at pinandilatan siya ng may pag-asang mamatay na siya. Sinabi ni Jung-ho na kapag ang kanyang nasasakupan, na halos iniwan niya, ay dumating upang magulat sa kanya bawat linggo, palagi siyang nagdarasal para sa isa pang pagkakataon, kahit na ito ay walang saysay. Si Hwang, si Jung na nagsabi noon na dumating si Jinho at sinabing wala siyang pakialam kung paano niya ito pinagaling, at wala siyang pakialam kung anghel o demonyo si Jinho. Biglang bumangon ang chairman at sinabing huling pagkakataon na niya, kaya ayaw niyang sayangin ito sa pamamagitan ng paggawa ng maagang hakbang na posibleng makakainis kay Jinho. Sinabi ni Hwang na hindi siya gagawa ng hakbang ng walang pagsasaalang-alang ni Jinho. At si Jinho ay nasa sabik, dahil ang aura na ito ay parang nakikita niya ang isang master mula kay Jong Hayon. Natutuwa si Jinho, dahil ito lang ang magagawa niya sa mundong ito para pagalingin ang isang may sakit na bilyonaryo gamit ang kanyang martial arts at humingi ng pera bilang kapalit. Hinanap ni Jinho ang mga VIP room ng lahat ng pangunahing ospital sa bansa, at si Wang Yang, na ang taong ang sitwasyon at ang kanyang mga ambisyon ay lahat ay naging angkop sa kanya para sa negosyo ni Jinho. Biglang sinabi ni Jinho kay Hwang na dapat nilang ituloy ang kanilang deal dahil naniniwala siyang sapat na ang ipinakita niya sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanya. Nangako si Jinho na pagagalingan si Jung, na gusto ng 1 buwan para mapanatili niya ang kanyang kalusugan. At nang sabihin na niya ang gusto niya, iniisip ni Hwang kung ano ang hihilingin ni Jinho para kay Jung, na nagtataka kung siya ay isang jablo na gusto ang kanyang kaluluwa o isang bagay na mahalaga, at umaasa na hindi niya hihilingin ang buong kumpanya. Bigla, nang sabihin ni Jinho na gusto lang niya ng isang malaking tseke ng pera, si Hwang, sa pagkabigla, ay nagtanong kung sinasabi ni Jinho na ang jablo ay ang presyo ng kanyang buhay ay nagkakahalaga lamang ng isang tseke. Naguguluhan si Jinho kung sino ang tinatawag ni Hwang na jablo, pero sabi niya, kung may problema si Yang Ho dyan, makakaabot sila ng 1 taon. Agad namang sumang-ayon si Hwang at sinabing malaki ang utang na loob niya sa kanya, ngunit natutuwa siya, dahil hindi niya akalain na ang isang jablo ay napakakulit sa pakikipag-ayos, at iniisip na ito ay isang malaking tubo sa kanyang panig. Sa wakas, nang tanungin ni Hwang kung saan ipapadala ang pera at kung may paraan na naisip si Jinho, nagulat si Jinho at nagtataka kung bakit hindi niya naisip ang mahalagang bahagi. Iniisip ni Jinho na mahirap hawakan ang ganoong kalaking pera sa cash at ang mga paglilipat sa bangko ay nag-iiwan ng mga talaan, kaya napagtanto ni Jung na hindi ito naisip ng jablo na ito. Biglang sinabi ni Hwang na ihahanda niya ang mga pamamaraan sa kanyang panig at hiniling kay Jinho na sabihin sa kanya kung saan dadalhin ang pera. Nag-aalangan si Jinho, ngunit sinabihan siya ni Yongho na magtiwala sa kanya at sinabing hindi niya alam kung bakit si Jinho nakukuha ang kanyang pagkakakilanlan,
ngunit ibibigay niya sa kanya ang kanyang salita na itatago din niya ito. Nang sabihin ni Hwang na mag-business partner sila, pagkatapos ng lahat, hinubad ni Jinho ang kanyang hood at sinabing siya si Yang Jinho mula sa Dongyang High School Class 2, 3, nabigla si Hwang nang malaman na ang demonyo ay isang high school. Ngunit nang tanungin ni Jinho kung may problema, sumagot si Hwang, walang problema, at sinabing bibisitahin siya kapag handa na ang mga bagay. Sinabi ni Jinho na ipauubayan niya ang natitira kay Hwang, at kapag umalis siya, tumayo si Hwang, at habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip niyang akala niya nakita niya ang lahat sa buhay niya, ngunit napagtanto niyang mali siya. Iniisip ni Hwang na dapat niyang panatilihing malapit si Yang Jinho para sa kapakanan ni Yekchen. Kinabukasan sa Yekchen Conglomerate Headquarters, sinabi ni Secretary Cho Ji yung inaakma sa kanya ang idioma na ang bawat ulap ay may silver lining. Sinabi ni Cho Yaman na napunta siya mula sa pagiging nasa tuktok ng opisina ng sekretarya upang matanggal sa listahan hanggang sa tuktok na lamang ng opisina. Nagpapasalamat si Yaman kay Chairman Hwang Yong-ho sa pagbabalik. Sinabi ni Cho na bagaman ito ay salamat sa kanyang mga nakatatanda na lahat ay sumang-ayon sa split ng kumpanya at natanggal sa trabaho, sa palagay niya ay bahagi rin ng kanyang skill ang pagdikit sa kanang bahagi. Iniisip ni Cho Yaman mula nang bumalik ang chairman mula sa kanyang karamdaman, medyo maingay ang korporasyon, ngunit kung titingnan ang matapang na desisyon ng chairman na tanggalin ang lahat na may kaugnayan sa pagkasira ng korporasyon sa loob ng 3 araw, sa palagay ni Cho Yaman ay naiintindihan kung bakit lahat tawag sa kanya ang higanti ng mundo ng pananalapi. Biglang nagtaka si Cho kung bakit sinabihan siya ng chairman na magsagawa ng pribadong investigasyon, at kapag kinuha niya ang file upang ipakita sa chairman, ang assistant ay nagsusumbong sa chairman. Sa chairman ay sinabihan ang assistant na hayaan si Cho Yaman, at nang pumasok si Cho, sinabi ni Hwang na naniniwala siya na inimbestigahan ni Cho Yaman ang lahat ng hiniling niya. Ibinigay ni Cho Yaman ang file na naglalaman ng impormasyon ni Jinho, at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa tingin ni Cho ay mahirap paniwalaan na ang chairman ay nasa kanyang kamatayan noong nakaraang linggo, at nagtataka kung bakit interesado ang chairman sa kanya. Iniisip ni Cho kung si Jinho ba ang illegitimate child ng chairman at nagtataka kung sino itong high schooler. Samantala, sinabi ng tagapangulo na walang espesyal sa impormasyon, at nagtatanong kung mayroong anumang bagay na dapat banggitin. Sumagot si Cho na mayroong isang salita na binago ni Jinho mula noong isang aksidente sa sasakyan kamakailan. Kapag tinanong ng chairman kung ano ang nagbago, sabi ni Cho, si Jinho ay dating matalino at sosyal, ngunit mula noong aksidente, siya ay tila naging malungkot at hindi gaanong madaldal. Sinabi ni Cho, maaaring ito ang mga epekto ng aksidente, ngunit may ilang mga kakaibang bagay habang iniimbestigahan siya. Sinabi ni Cho na ilang beses niyang sinundan si Jinho, pero parang siya ang pinagmamasdan. Sinabi iyon ni Cho tungkol sa Dongyung Foundation. Jinho, mukhang may problema siya sa foundation chairman at apo niya. Interesado ito sa chairman, at sinabi ni Cho na nagkaroon ng simpleng away sa pagitan ng mga estudyante, ngunit may mga palatandaan na pinilit ng foundation ang hindi patas na pagpapaalis sa mga magulang ni Yang Jinho. Biglang sinabi ni Yang Ho na maganda ang ginawa ni Cho at nagpasalamat sa chairman. Sinabi ni Jung Ho na magagamit niya ang impormasyong ito para makakuha ng ilang puntos, at kapag tinanong niya kung kumusta ang Dongyung Foundation, sumagot si Cho, ito ay matatag lamang sa pananalapi, ngunit maraming senyales ng katiwalian, at may isip ito ng chairman bilang sandcastle na madaling gumuho kung ang chairman pumukaw sa bahaging iyon. Masaya si Hwang na malaman ito, at bigla niyang tinanong kung ilang taon na si Jo Yaman, na sinagot niya ay 32 si Jung na nagsabing, masarap maging bata, at nagtanong kung interesado si Cho na kumuha ng trabaho. Sa kabilang banda, si Yang So ay nagtatago sa kanyang silid sa takot nang dalhin siya ng kanyang lolo ng lugaw at sinabihan siyang kumain dahil kailangan niyang gumaling. Ngunit nakikita ni Yang So ang kanyang lolo bilang isang halimaw at sumisigaw. Sinabihan siya ni Yang So na huwag lumapit sa kanya. Habang sinusubukan ng kanyang lolo na sabihin sa kanya na ilusyon lamang ang lahat, itinapon ni Yang So ang lugaw at humingi ng tawad kay Yang Jinho, na sinasabing kasalanan niya ang lahat. Si Yang So ay sumisigaw kasalanan niya ang lahat at sinabi niyang babawiin niya ang lahat. Humihingi si Yang So ng tulong kay Jinho, ngunit galit na galit ang kanyang lolo, dahil lahat ng ito ay dahil kay Jinho.
Samantala, nag-e-enjoy si Jinho sa isang gaming room kasama ang kanyang mga kaibigan nang tanungin ni Injuho kung sigurado siya, ngunit tinanong ni Jinho kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Sinabi ni Injo na pinag-uusapan niya ang pagdadala kay Park Yaman. Pero sabi ni Jinho, si Injo mismo ang humiling sa kanya na magdala ng isang tao dahil nakikipaglaro sila sa kabilang klase. Tama naman ang sabi ni Injuho, pero si Park at saka, mukhang hindi siya magaling sa paglalaro. Sinabi ni Jinho kay Injo na huwag mag-alala, at sinabing dadalhin niya ang lahat, ngunit iyon ay dahil nag-practice siya araw-araw mula noong siya ay natalo sa unang araw. Biglang nagulat ang mga kaibigan nila nang makitang tumutugtog si Park, agad silang gumalaw para makita ang rating nito, at nagulat din sila. Hindi makapaniwala si Injuho na challenger si Park sa laro, at nanalo na sila. Gayunpaman, tinanong ni Jinho kung ano ang isang challenger, kung saan sinagot ni Inji, ito ay isang ranggo ng liga ng mga tuktok ng .0, biglang 1%, tinanong ni Jinho kung ano ang papel na ginagampanan ni Park, kung saan siya ay tumugon na maaari niyang gawin ang lahat, ngunit siya ay karaniwang gumaganap, atek. Sinabihan siya ni Jinho na turuan siya ng isa o dalawang bagay, at sa tingin niya ay magiging isang magandang karibal si Park. Kinabukasan, nabalitaan ng mga estudyante kung gaano kahusay si Park sa paglalaro, kaya pinupuri nila siya at inalok na makipaglaro sa kanila minsan. Samantala, si Jinho ay nalulungkot, kaya tinanong ni Injo kung ano ang mali, at tinanong kung iniisip pa rin ni Jinho na si Park ang kanyang karibal o ano. Sinabi agad ni Jinho na tatalunan niya si Park sa susunod. Ngunit ipinaalala ni Injo kay Jinho na ang roar ay isang laro ng koponan. Sinabi ni Injuho na hindi niya alam na si Park ay napakahusay dito, at magiging masikat siya kung alam ng lahat ang tungkol dito noon pa. Sabi ni Injo ngayon na iniisip niya ito. Kakaiba kung paano nabuli si Park noong una, at sinabi niyang sigurado siyang magugustuhan din siya ng mga babae, dahil ang cute niya kapag si Injo ay nagsabi na baka dapat niyang maging mabuting kaibigan si Park. Medyo nakaramdam ng selos si Dinho. Biglang nag-anunsyo na si Park ay tinawag sa opisina ng punong guro, at lahat ay nagtataka kung bakit siya pinatawag sa opisina. Nang pumunta si Park sa opisina, tinanong niya kung bakit siya tinawagan ni Chairman Choi, ngunit sinabihan ng chairman si Park na magpahinga at humingi ng paumanhin na natagalan upang makontak si Park. Sinabi ng tagapangulo na tumagal siya ng ilang oras upang ihanda ang mga bagay na ipinangako niya, at nang maglabas siya ng sobre ng pera na may file, tinanong ni Park kung ano ito. Sinabi ni chairman na ito ang kontrata ng suporta para sa Sumption Orphanage, at nagtatanong kung naisip ni Park na sisirin niya ang kanyang pangako. Sinabi ni Park na nakuha niya ito. Ngunit tinanong niya kung para saan ang pera, kung saan ang sagot ng chairman, ang mga bata sa ampunan ay nangangailangan ng mga bagong damit. Sinasabi ng chairman na naiintindihan niya ito bilang isang tao na nagpapalaki ng kanyang sariling apo, kaya pinasalamatan siya ni Park, ngunit ang sabi ng chairman ay mayroon din siyang maliit na pabor na hihilingin. Sinabi ng tagapangulo na hindi maganda ang kalagayan ni Yang So sa mga araw na ito, at bilang kanyang lolo, masakit na makita siyang nahihirapan sa kama araw-araw. Sinabi ng tagapangulo na ngayon na napag-isipan niya ito, napagtanto niya kung ano ang problema, at ang lahat ay nangyari mula nang magpakita si Jinho. Nakaramdam ng awkward si Park, at biglang sinabi ng chairman na dapat nilang tanggalin si Yang Jinho, para magkaroon ng kapayapaan ng isip si Yang So. Sinabi ng tagapangulo na kailangan nilang paalisin si Jinho, at para doon, kailangan niya si Park upang tulungan siya ng sabay-sabay. Dumating si Cho Yaman sa Dongmyung High School sa utos ni Yongho. Samantala, nakikinig si Jinho sa usapan ng chairman at Park mula sa labas ng pinto ng opisina. Tinanong ni Park kung gusto ng chairman na magsinungaling siyang muli, ngunit sinabi ng chairman na ginagawa itong masama ni Park. Gayunpaman, tinanong ng chairman kung bakit magkakaroon ng problema si Park na gawin ito muli, at sinabing kailangan lang niyang magbigay ng isang simpleng sagot, tulad ng huling pagkakataon na sinabihan ng chairman si Park na gawin iyon, kaya pagkatapos ay tutulong siya sa orphanage. At sinabi niyang sigurado siyang mauunawaan ni Park na ito ang magiging pinakamahusay para sa kanilang dalawa. Sinabihan ng tagapangulo si Park na pag-isipan ito, ngunit tinanggihan ni Park ang alok at sinabing ayaw na niyang pagsisihan ang kanyang mga aksyon. Sinabi ni Park na si Choi Yang-so ang nang-aapi sa kanya, at si Jinho ay nahuli lang sa gitna habang sinusubukang tulungan siya.
Kaya sinabihan niya ang chairman na huwag nang hawakan si Jinho. Sinabi ni Park na hindi na niya hahayaang mangyari ito, at hindi na niya kailangan ng pera, kaya sinabi niya sa chairman na bawiin sila. Nagulat si chairman at sinabing mukhang nagkamali siya, dahil hindi si Park ang lalaking inakala niya.